Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? Sila. Pero ito ang carbon copy ni Tatay Digong, itong si Paste. Sigurado yan. Bit-bit nila yung prinsipyo, yung dangal, yung dignidad, yung credibility ni Tatay Digong. And I'm sure kahit sino manalo dyan, kahit sinong umupo. Batas, may sabihin na natin, sige, hindi naman perpekto lahat yan eh. Lahat ng mga Duterte. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Pasok! Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, araw ng Huwebes, pagkatapos ng Miyerkules, after niyan, Priyernes. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang Pagsamantalang kaligayahan ang nararamdaman nila. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, yun ang akala nila. Akala nila nanalo na sila sa taong bayan, sa sambayanan. Diyan kayo nagkakamali. Katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Mas lalo nyo lang ginalit. Bayan, katotohanan para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Eat bulaga. Mega love shoutout sa inyo lahat. Attendance check sa baba sa Comsec, sa comment section. Paki-comment naman dyan yung exact location ninyo. If you are watching from Netherlands, Switzerland, Singapore, Japan, Hong Kong, Canada, Australia, paki-comment dyan sa baba. Kung nandito ka naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, good luck. At maraming salamat sa pagsuporta mo. Paki-comment dyan sa baba kung nasaan ka ngayon. Kung nasa Mindoro ka man, nasa Cubeta ka man, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Taguig, Mindoro, Davao, Cebu, Palawan, etc. Paki-comment dyan sa baba. Maraming salamat sa pagtutok. Paki-like and share itong video natin. Napakita natin kung anong merong suporta ang mga ka-DDS. Dahil yun ang kailangan natin ngayon. Paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo rito sa Joe Malone TV, sa Kwentong Maynila, sa Manila News and Issues, sa Tito ng Ina mo, Tito Jom, at pati na rin sa podcast natin sa When Tito Talks at Solid Duterte Updates. Lahat yan nandoon sa description box sa baba mga kayon. Game, simulan na natin. Malami tayo. Kung ano lang to, konting pag-uusapan lang natin pero hindi ko kasi mapalagpas eh. Hindi ko madagdagan yung topic kasi kahapon merong Committee on Justice, March 4, kung saan nagbotohan sila, to make the long story short, nagbotohan sila at yun nga, 54 yung bumoto. So, nakalusot siya sa substance, sufficient in substance. So, sufficient in form. Meaning, parang ano yan eh, ano ba tawag doon? Hindi ko alam So, parang yun yung parang preamble na pinag-uusapan nila kung lulusot ba, kung dapat ba siyang talakayan, o kung sufficient ba yung form, yung mga pinasok. So, hindi pa siya talaga yung ano. So, meron pang plenaryo yan at dadaan pa sa Senado yan. So, mahaba-haba pa
Pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, ito muna. Kasi, tuwan-tuwa tong mga to di ba? Tuwan-tuwa yung mga yan. Akala nila, saya-saya pa ni Luistro Grabe, habang pinupokpok niya yung martilyo tuwan-tuwa. Nandun din sila Joel Chua, sila Benny Abante. Marami silang tuwan-tuwa doon talaga na akala nila okay na sila, makakalusot sila. Hindi nila alam, mas lalo lang nilang ginalit ang taong bayan. Ito kasing house, ito kasing lower, teritoryo nila to Baluarte nila to, bahay nila to. So diyan, pwede silang maghari-harian. Pero sa SOCMED, umuulan ng haha reacts. Ganon nila mararamdaman na hindi sila gusto ng taong bayan. Every time na ipagkukumpara si Risa, etong mga to, mag-post ka. Kung gusto mo nga ng engagement, mga kayon, kung gusto nyo ng engagement sa SOCMED, i-post mo itong mga picture na itong mga to. Uulanin kayo ng engagement. Talagang makikita nyo kung gaano kagalit yung taong bayan, kung paano sila maghaha-react at kung paano sila mag-comment. Meron nga ako dyan Ay, hindi na sayang. Mamaya, tatapik natin. Shinare ko lang from Abante o DWAR ba yun? Yung speech ni BBM about dun sa gera sa Iran at saka sa Israel ba yun? Puta, inulan. Inulan ng bash. Si BBM. Ang ano ka lang, shinare ko, tapos ang nilagay ko lang na caption ko, patay. Paano na? Ganun lang, simple. Ayoko magsalita masyado Kasi nga, hindi ko pa naman, ang alam ko na, nagyagera-gera sila doon. Ayoko naman magsalita. Kilala nyo naman ako, mga kayon. Ayoko nagsasalita doon sa mga bagay na hindi ko alam talaga Di ba? So, ang kinaption ko lang, patay. Paano na? Puta, inulan ng comment. Pinanood ko naman. Inulan ng comment, inulan ng bash. Lahat puro negative. Partida, sa Facebook ko pinost Iba kasi yung pinopost ko sa Facebook, mga kayon, sa pinopost ko sa YouTube. Inulan ng bash. Sabi niya na ba yun? Yan na yun? Kasi parang pinopoint out ni BBM doon sa speech, wala daw eroplano. Napanood niyo yan? Napanood niyo siguro yan. Wala daw eroplano. Kung hindi niyo napanood, mamaya itatalakay ko. Nakalimutan ko lang i-include dito. Ang haba kasi ng speech ni Egay na kailangan natin i-include. Ang sinabi lang niya, puta, kawawa Kung kayo pamilya, puta, magagalit kayo Ang sinabi lang niya, wala tayong eroplano. So basta ganun, ayoko magdugtong. Sinabi lang niya, wala tayong eroplano, tapos humanap muna kayo ng lugar na kung saan safe kayo. Doon sa mga kapwa, sa mga OFW na naiipit doon sa gera sa Iran. Yun ang ano niya. Yun ang decision making niya para sa decisive moments. You know what decisive moment means. Yun ang sinabi niya. Hindi ako militar, hindi ako special agent, hindi ako member ng kung anong special forces. Pero kung ako ang tatanungin, kasi kung kayo yung kamag-anak o mahal nyo sa buhay, magulang nyo, asawa nyo, nagtatrabaho doon, na naiipit, puta, wag mo sabihin hindi ka mag-alala rito sa Pilipinas. Puta, walang ganun. Di ba? Malaman, nanggagalaitin na sa galit yan para marinig mo na wala tayong eroplano. Magpunta muna kayo sa lugar na kung saan kayo safe. Diyos ko. Comment nyo nga dyan sa baba yung reaction nyo dyan. I'm sure, mamaya sa panghapon na version natin, itatakel ko. Kasi kung ako ang tatanungin, kahit wala akong alam sa mga ganyan wala akong alam, hindi, lang ako, psychology graduate ako. Wala akong alam sa mga ganyang special forces, mga ganyang mission. Kung ako tatanungin, ang magiging approach ko, kung ako halimbawa ako presidente, extraction. Kukuha ko ng best of the best na mga sundalo na pwedeng i-extract yung mga OFW para lang makaalis doon sa naiipit na gerahan. Ganun din naman Sasabihin nyo, delikado. Puta, doon ba hindi delikado? Delikado din. At least doon sa option ko, we try. Subukan natin mai-extract kahit iilan. Kung hindi man lahat, balikan na lang o kaya kanya-kanyang team A. O dito kayo, puno nyo yung mga i-extract nyo yung mga OFW doon, i-extract nyo na lahat. Hindi ko alam baka may mga proseso pero mas okay yung ganong move tingin ko para sa akin.
At least may ginawa. Kumpara doon sa magtago muna kayo. Maghanap muna kayo ng mga safe. Wala nga safe doon. Saka parang, ikaw ka mag-anak dito, asawa mo nando doon, naiipit sa gera, knowing na naiipit sa gera, tapos maririnig mo sa presidente nyo, wala tayong eroplano. Puta! Di ba? Ang hirap nun. Kung ako, yun naman, aaminin ko, wala akong alam sa ganyan. Pero ang ano ko, extraction. Extraction, gaya na napapanood natin. Pwede naman yun. At least dyan, may option na mabuhay. Kaysa naman, ang hirap nung magtago. Paksakan ka ng bomba sa harapan mo, putang ina, anong gagawin mo? Ito pala yun. Diba? Ito yung binash. Hindi ko tuloy makakalimutan na yung content ko na yun. Puta, wala sa seryoso eh. Tanga na lahat, comedy. So, yan pala yun. Okay. So, yung una, yung motorcycle barrier nung panahon ng pandemic. Tapos pangalawa, ito, yung non-lethal self-defense tool pala ang tawag doon. Actually, hindi to bago. Napanood ko na yan somewhere sa ibang bansa. May napanood na ako. Hindi yan bago. Hindi yan bago. Sayang. Pero may napanood na akong ganyan. Panungkit din. Meron na akong nakita. I'm sure doon nila ginaya yan. Meron akong napanood. Sayang. Malay ko bang i-apply dito sa Pilipinas? May napanood na akong ganyan. Ganyan din. May hawak din na stick. Yun din ang pang ano niya. Hindi, pero hindi sa hayop. Sa tao din. Sa tao. I'm sure doon niya ginaya yan. Nakalimutan ko na eh. Puta, basta may napanood ako. Hindi ako pwede magkamali. May napanood akong ganyan. Baka kayo nakikita nyo din dyan. Di ba? Yan, siya pala yun. Ina. Malupit! Okay, game. Ito yung sinasabi natin sa house. With 54 votes in the affirmative, Tingnan mo, saya oh, no? 1 in the negative, and 0 abstention. The chair declares Home court the eh. sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Saya, di ba? Ang saya. For the sake of arguments, sabihin na natin na may impeach si BP Inday Sara. Sabihin na natin, for the sake of arguments, sa usapan lang natin. Baka akala nila hindi na illegal si Paulo. Ay si Baste Duterte. Baka akala nila 'yon. Mas lalo lang nilang papatunayan na talagang Duterte pa rin ang dapat na maupo sa 2028 regardless kung si BP Inday Sara man o si Baste Duterte. Baka akala nila nalalambot-lambot si Baste. Hindi nila alam, mas mainitin ang ulo nun. Baka akala nila lulusot sila. Ano lang isipin lang natin na ganon. Pero hindi ako naniniwala eh. Lulusot talaga to si BP Inday Sara. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Kung hindi man, sabihin na natin kung hindi man, putya, nandyan si Baste. Mas matapang to. Mas ano to? Ito ang sa kanilang lahat, parang ito ang carbon. Although magkakaiba sila. Pero ito ang carbon copy ni Tatay Digong. Itong si Baste. Sigurado yan. Mas matapang to. Mainitin din ang ulo nito. Tingnan nyo sa mga gesture ng mga kamay ng galawan, pati sa pananalita. Ay putya. Duterteng Tatay Digong na Tatay Digong yan si Baste. Mas lalo lang nilang ginalit yung taong bayan. Mas lalo lang nilang iginiit, pinakita. Home court nila eh. Wala tayong magagawa. Home court nila. Ganun talaga. Mahirap manalo kahit sa basketball, dadayo ka. Pupunta ka sa ibang basketball court. Mahirap manalo doon sa dinayuhan mong court. Ito, home court nila eh. Ganun talaga. Pero hindi nila magiging home court kailanman ang Pilipinas kasi taong bayan mismo ang magde-decide dyan. Akala nila lusot eh. Ganito eh. Lagi ko sasabihin ko sa inyo. Pag ang isang politiko nananahimik sa isang particular na issue, puta, mag-isip na kayo. May something dun. Kasi kung talagang mambabatas ka at concerned ka sa taong bayan, hindi ka tatahimik eh.
Hindi ka tatahimik, lalong-lalo na pagka pera ng taong bayan, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan. Let's say, flood control issue. Ang daming tumahimik dyan, including yung Raffy Tulfo na idol ninyo. Tandang-tanda ako si Idol. Tuwan-tuwa ako nung nasundan ko kasi yun eh. Nasundan ko kasi yung mga iilang tinatopic ni Idol about doon sa Iron Man. Yan, noon last year ata. 'Di ba yung marami na aksidente? Putang tapang ni Idol. Alam ko nga titigil dapat na Iron Man. Ngayon gagulat ako, merong ulit ngayon. 'Di ba? Ang tapang niya doon. Meron ako upload diyan sa dulong-dulo. Tingnan nyo. Meron ako upload. Raffy Tulfo, ang tapang. Pero nung flood control, halos hindi ko marinig. Kala ko absent eh. Tandaan nyo, pag ang politiko nanahimik sa isang particular na issue, magtanong na kayo, bakit nananahimik to? Taong bayan, inupo natin yan. Doon ako inis eh, na dapat ang interest nyo sa taong bayan. Pero ang nangyayari, wala eh. Tumatahimik. Pag gusto nyo lang mag-ingay, mag-iingay kayo. Pagka feeling nyo, kaya nyo. Kasi ang problema ang problema kasi ganito eh. Talagang a-adapt ka sa sistema eh. Di ba? Talagang, tama yung sinasabi ni Egay Irice, na hindi niya makuwang sumunod sa agos. Umadapt sa sistema. Yan yon. Talagang, it's either you adapt the system or you stood up for differences. Parang ganun eh. Parang maninindigan ka sa prinsipyo mo o papakain ka na lang sa sistema. Kaya kung mapapansin nyo, marami dyan sa kampanya ang tatapang, pero pagka nakapasok na, wala na. Kinakain na ng sistema. Choice nila yon ha. Hindi ko sinasabing kailangan mo pagpasok mo, kailangan mo umadapt. Ay hindi. Choice mo yan. Kung talagang magpapakain ka sa sistema ng gobyerno natin o ano sabi ni Egay Irice na parang sindikato. 2022, 23, 24, 25. 23, 24, 25, parang ninanakawan na tayo, ang taong bayan. Wala. Ito, di ba? Nakiki-issue pa rin tayo. Kaya nga ayokong bitawan yung flood control issue eh, kasi ayokong lumayo eh, ayokong tabunan. Kaya once in a while, matatapik na. Kasi gusto nilang iwanan, gusto nilang lubayan, gusto nilang tanggalin, gusto nilang makalimutan natin. Nang sa ganon, okay na. Parang tinanggap na rin natin na nanakawan tayo, na-snatchan tayo, na na-hold up tayo. Move on na lang. Better luck next time. Ay, hindi pa pwede yun. 6 na taon yan. 6 na taon ng presidente. Di ba? I mean, kahit sino, 6 na taon yan, dapat hindi ka maghihintay. See you na lang sa next election, hindi ka na namin bubuto. Putang tagal pa nun. Dapat may managot. Dapat tuparin nila yung sinabi nila. Eto, panoorin natin, Egay Irice. Ayoko na masyado magano. Mahaba kasi yung kay Egay. Tingnan natin kung saan tayo aabot. I was suddenly removed and replaced as the senior deputy minority leader yesterday. Would you like to transfer to the majority? The Honorable Egay Irice has 10 minutes. Please proceed. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former Secretary of Justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker,
I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest. Si Sandro. When a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Yes. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Di ba? Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit, Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Yes. Yun Kung eh. may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa Sa plenaryo? plenaryo. Sa aking pag-aaral at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos Yan. upang masiguro na mas tahimik ang buhay Yes. at baka manalo pa uli ako sa eleksyon. Yes. Sa Gets 2020. nyo? Gets nyo? Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore. No matter how inconvenient
It may be for me and for my family, something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako po yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Dinalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang Talagang mali. nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Yan ang Sinabi totoo. magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasaba, binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty, ipa-priority. Ano nangyari? Kwento lang. Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Okay, nagets nyo mga kayo? Today, Nagets nyo? Di ba? Mahaba pa to pero mag-upload ako ng buo. Ito kasi reaction eh. Sana malinaw kung paano tayo gaguhin ng gobyerno. Di ba? Pasensya na. Kasi kung maayos naman, hindi naman kami magsasalita ng ganito eh. Di ba? Ang hirap kasi titirahin kami, destabilisasyon. Ano sinasabi mo? May evidence ka ba? Wala naman. Wala naman talaga. Kaya ito, opinion lang namin. Lagi. And I'm sure nararamdaman din nyo naman to eh. Kami naman ang unang makakaramdam eh. Kung maayos ang patakbo ng gobyerno, mararamdaman naman natin lahat. Bakit hindi? Diba? Kaso wala tayong nararamdaman. Yung pangako lang na December 15 na may makukulong, wala naman eh. Diba? Wala naman. In short, ano yun? Binola tayo. O in a worse terminology, ginago tayo. Ganun lang kasimple. Tayo naman nagpaloko. Diba? No bearing ang 2027. I-impeach nyo man yan si BP. I-impeach nyo man si BP Inday Sara Duterte. Wag nyo sanang kakalimutan na mayroon pang mga Duterte na pwedeng tumakbo sa 2028. And one of them is Baste Duterte. Hindi ko na alam kung ano pa yung kayang gawin ng isang Baste Duterte. Pero I'm sure meron. At imposibleng wala. Bit-bit nila ang dugo ni Tatay Digong. Bit-bit nila yung prinsipyo, yung dangal, yung dignidad, yung credibility ni Tatay Digong. And I'm sure kahit sino manalo dyan, kahit sinong umupo,
batas, sabihin na natin, sige, hindi naman perpekto lahat yan eh. Lahat ng mga Duterte, BP Inday, Baste, Pulong, pati si Kitty, hindi naman perpekto yan. At kahit sila naman, hindi naman nila sasabihin na perpekto sila. Siyempre, may mali at nakakagawa pa rin ng mali yan. Pero compare naman sa ngayon, sa mga nangyayari, tignan nyo naman nangyayari sa House. Parang ano eh, tama yung sinabi ni Egay, it's more of sindikato eh. Na ganun, di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan may kausapan ng ganun? Talumpati yan eh. Free will ng bawat politiko yan, even us, even kayo, even kaming mga political vlogger, we have we have the rights to say what is our opinion, 'di ba? We have the right. Lahat tayo meron. I'm sure nakikita nyo na yan. Nakikita nyo na kung ano yung lapses ng gobyerno na to. And I'm sure, sigurado galit na yung mga taong bayan ngayon. Mas lalo nyo lang, tama naman si Egay. Sinasabi niya, tama si Kong Egay. Sinasabi niya na hindi, malakas naman talaga si BP Inday Sara. Mas lalo lang nilang pinapalakas. Sa totoo lang, kung nagpakulong si Bongbong Marcos ng malalaking isda noong December, tagilid pa dyan eh. Tagilid. I'm sure, baka ma-regain pa niya yung trust kung meron siyang papakulong eh. Correct me if I'm wrong. Di ba? Sabi ko sa inyo eh, ayoko yung ng Duterte lang tayo. Let's make it more realistic eh. Kung nagpakulong si Bongbong Marcos noong December at tinupad niya yung pangako niya, baka kahit paano magkaroon pa siya, tumaas yung ratings niya. Yun na lang sabihin natin, tumaas yung ratings niya eh. Tama, mali. Di ba? Pero ang nangyari, wala eh. At alam naman natin na wala talaga. Dahil bakit? Kasi yung ipapakulong niya, isasabit din siya noon eh. 'Di ba? Kakanta din. Kung si Saldi ko nga kumanta na eh. 'Di ba? Eh magkakaano 'yan? Magbe-best friend ata 'yan, 'di ba? Laging magkakasama 'yan. O inipit nila si Saldi ko. Eh syempre si Saldi ko hindi naman tanga. Iipitin niyo ako sasabihin ko din lahat. O kaya 'yun. Walang maipakulong kasi lahat 'yang kakanta eh. Kahit sino. Baka hindi pa pinipit-pit yung bayag, kumakanta na eh. Mas malulupit pa yung mga talagang halang-halangang bituka na talagang kahit patahin mo, hindi kakanta. Eh, ito mga to, wala pang ginagawa eh. Kinakasuhan pa lang eh. Iniipit pa lang sa social media eh, kumakanta na. Hindi pa napipit-pit yung bayag. Kumpara naman doon sa mga halangang bituka na talagang tatanggalin yung kuko. Di ba? Pipit-pitin yung bayag, nakanta na. Okay? Kayo mga kayon, i-comment nyo dyan sa ComSec yung reaction nyo. Grabe. Talagang hindi, may impeach nyo si BP Inday Sara. Okay, that's fine. Pero andyan dyan si Baste Duterte, baka mas lalo nyo lang ginalit yung taong bayan at mas lalo nyo lang pinapalakas ang loob ng mga taong bayan na iboto talaga ang mga Duterte. Maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan ating pag-usapan.